dalawa sa mga very, very talented na mga artist ang makakasama natin sa programa sa second hour ng Home of the Stars. Banana Crew. Unahin na natin syempre, in alphabetical order. Wow. Alphabetical order, di ba? Ayan, syempre, unahin na natin, we have Andrea Paviera. Hello! Hello po, magandang hapon mga ka-vibes. Yes, Yes. oo. Thank you. Paano mo nagagawa na magpahinga pa? Meron kang Bagets the Musical, meron kang ongoing yan ngayon, ang Bagets the Musical, at syempre, ang Hell University. Oo, di ba? Sobrang pagod as in, lalo na nung rehearsal days namin na everyday as in walang kahit one day break, wala. Everyday talaga. Pero kinaya naman kapag gusto mo yung ginagawa mo, Ay, totoo. pipilitin mo talagang kayanin. Parang lahat ng mga naging bisita natin, parang lagi nilang talaga, sinasabi na kapag mahal mo yung bagay na ginagawa mo, walang salitang pagod. Wala talaga. Paano ka na-discover? Sa theater ka talaga nang galing? Or nag-start ka talaga as nag-artista, ganyan? Actually, first musical play ko to. Pero nag-start ako sa Viva 2016 as a member of a girl group na Pop Girls. Yung dating girl group ni Nadine Lustre. Ah, talaga? Yes, pero di ko na siya naabutan kasi last batch na ako. Parang every time na may umaalis, pinapalitan nila ng bago. Yes. Ang galing kasi hindi ko yung first time na narinig ko. Parang si Denise Esteban din ata, dun din ata siya galing. Si Denise iba, parang P-pop generation. Oo, ata. para may yan sa Pipap din. Parang ang eksena sa Viva, parang may mga young girls na kung saan kagaya ni Nadine, parang tinitrain sila nila Boss Vic habang walang ginagawa, habang hinihinog pa sila, 'di ba, sa mga dance, sa singing, ganon. Tapos kapag nakitaan ng break or ng chance, ito i-launch mo as gantong group natin, ganyan. Tapos hanggang sa unti-unti magkakaroon ng si Ashley. Nag-girl group din siya sa Viva before bago siya naging si Ash, oo. Ashtin ba? Ashtin, yes, si oo. Ashtin, Mutya, yes, ayan, yung mutya oo. natin, oo. Yes, ang pambansang mutya, yes, Yes. nag-girl group din siya. Ashley, naku. Litong-lito na no. Sa dami ng mga nakakapanayam, oo, 'di ba? Oo, love na love natin si Ashley na Yes. nakasama sa sa movie ni Piolo na Manila's Finest. Yes. Ay, nag-guest kasi siya dito. Dami niya din ngayon ganap, no? True. Congratulations sa inyong lahat. Pero in fairness, no, parang isa ka rin sa magpapatunay na talagang sa karera or sa industriyang ito, kapag ka hindi mo kayang maghintay, hindi to para sa'yo. Oo. Pero ako naman, naniniwala ako na hindi ko kasi nakikita yung sarili ko na gumagawa ng ibang bagay. So parang bata pa lang ako, alam ko na gusto ko lang mag-perform, gusto kong umarte. So ako naman, sa case ko, kahit hindi ako makita sa TV, at least umaarte pa rin ako. Kagaya ngayon, nasa musical ako, nasa theater play ako. So as long as ginagawa ko kung ano yung passion ko at kung ano yung nagpapasaya sa akin, masaya na ako dun. Taray. In fairness, 'di ba? Naku, naisip ko lang dahil Women's Month po ang itong Marso. Bukod sa Fire Prevention Month, 'di ba? Women's Month din talaga siya. So, happy Women's Month sa lahat ng mga kababaihan na nakapaligid sa akin ngayon, 'di ba? Thank you. Mamaya babalikan kita, Andrea. Ayan, syempre ngayon naman kasama natin ito, very talented ito. Una ko siyang napanood, sabi ko nga sa kanya, nalimutan niya na sa may Teatrino. Tama, Teatrino. Tapos alam ko marunong mag-gitara to eh. 'Di ba? Tama. Oo, marunong mag-gitara si Seska. Yes, oo. I-welcome na natin. Hi, Seska! Yes, ayan. O, 'di ba? Kamusta ka naman? Thank you for guesting sa programa. Thank you then for having me. Alam mo, ang bagets mo pa that time, parang ngayon talagang nagdalaga na ng todo-todo. Oo. Yes, I took a break din kasi from music ng mga isang year din. Talaga? Bakit? Yeah, nag-graduate muna ako. Nag-aral, yes. Yeah. O, anong graduate mo? Nag-multimedia arts ako. Ay, perfect. 'Di ba? Yeah. Saan? Biniled. Ay, bongga sa Binil. Yeah. Kasi talagang magaling sila pagdating sa mga production, magaling editing, sa- 'di ba? Ganyan. In choice mo na parang syempre hindi ko mapagsasabay yung music at the same time nag-aaral. Ang daming requirements ng multimedia, ha? Gagawa pa kayo ng mga 3D, 2D, 'di ba? True. Mahirap siya sabayin kasi at that time we were doing like 3D class. Tapos may photography pa kami. Yes. So, tapos on top of that, magme-music ako.
Sana all, no? Laking promil. Hindi, sorry. Di ba? O, di ba ganyan, laking promil ka kapag yung very talented ka, kumakanta ka na, nagigitara ka pa, tapos sa multimedia, meron ka pang natatagong skills, ganyan, di ba? Pero tama ako, patapos na yung pandemic, hindi man patapos na, parang palaylo na yung pandemic that time, nung una ka nag-perform, parang sinocase yung sa Academy of Rock. Yeah, sobrang tagal na nun. Sobrang tagal na noon. Oo. I believe parang you're wearing yellow or orange, parang ganun, something. Na dress. Oo, natatandaan ko talaga siya kasi parang binibida siya ni Ate Abby tsaka ni Sir Rox na sinasabi nga na itong batang to very talented. Oo, ayan. Paano ka na-discover doon sa Academy of Rock? Actually, si Sir Rox yung naka-discover din sa akin. See? He heard one of my demos, which is Lovesick, my first single. Ay, meron tayo niyan dito sa sa Vault. Yes. Sa vault. Oo, sa Music Vault natin. Oo. Yeah, ayun. And then, from there on, parang na. Online? Yeah, online. Pandemic nun. Oo. Wala akong magawa, magsusulat lang ako. Ng kanta? Yeah. So, High yun. school? High school ko sinulat yung song na yun. I submitted it when I was in college na. Taray. High school. Tapos sumusulat ka na, ibig sabihin, meron kang mga naging inspiration. Siyempre. 'Di ba? Kumbaga parang hindi sa laba, akala nyo Hindi ko sabihin may mga idols ka na parang ako naisip ko agad-agad Yen Constantino, yung mga ganong eksena na singer-songwriter, 'di ba? Yung ganyan. O sinong mga inspirasyon mo diyan? Swiftie ako eh. Taylor Swift okay, lolo-loko, 'di ba? Na hindi kailangan na broken hearted. Kung kailan niya gustong gumawa ng kanta, gagawa siya ng kanta, 'di ba? At yung kanta niya, meron ako napakinggan 10 minutes. Haba, di ba? Di ba may ganun, Sabi ko, si bakla, parang nagtitrip. Di ba yung ganun? All too well, 10 minutes. Oo. So, paano? Yan, dahil Swifties ka, ayan. Ayun, I started writing parang grade 7 ako, pero hindi pa siya serious. And then, hindi pa nga ako ready ibigay yung song ko eh. Feeling ko hindi pa siya luto, alam mo yun. Hindi pa siya fully baked, ganun. So, paano? Yung sa Lovesick, syempre dahil pandemic, naghalo-halong emosyon yung nararamdaman mo niya. Pag sumusulat ka ng isang song, parang random, bigla lang naiisip, ganyan. Ay, hindi. Siyempre, nung high school ako, ma-crush din ako. Yes! Yan ang talaga, parang pa-entry point, di ba? Entry point para kilig-kiligin, di ba? Yung mga, teeny bopper crush. Yes. Kaya sobrang memorable nun. As in, and I'm thankful na nagkaganon ako kasi marami din ako nasulat na songs. Di ba? Yeah. Kapag hindi ka ganun, hindi ka makakasulat. Sabi nga ni Dre, na-guess natin kanina, dapat you're authentic. 'Di ba? Dapat yung kapag singer ka, you're a storyteller. 'Di ba ganyan? Yeah. Actually, yung not just about crushes parang a lot of my high school memories sinulatan ko ng song. And then yun yung naging first releases ko. Ang talented ng mga bagets ngayon, no? Mga, kayo, Gen Z kayo? Gen Z. 'Di ba? Ikaw? 30 na ako eh. So, Ano tayo? Millennials. Yes, oo, millennial tayo. Counted ba yung Gen Z na lumaki with millennials? Hindi, Zillennials. Zillennials. Ang dami na kasi may Gen Alpha, X pa, may ganun pati. Oo, hindi ko na alam yun siya. Pero swerte tayong millennials kasi napagdaanan natin yung transitioning. tama. Yes. Oo. Nakakasabay pa. Pero sila, ang gagaling nila kasi nga parang yung skills nila talaga mas malawak. Noon, taray. Diyos ko, yung pagsulat ng kanta, dati nga pagawain ka ng tula ng teacher mo, hirap na hirap ka pa. 'Di ba? Sumulat pa kaya ng kanta na alam mo yon. Ikaw din ang naglalapat ng ng music. Yes, yeah. So, actually now I'm co-producing na. Sorry ka. May mga ginawang ka na ring artist? Oh yeah, Belle. Mm. Belle Mariano. Sorry. I Diba? wrote Bougainvillea for her. Talaga? Yeah. Ikaw gumawa, Sulatan mo ako. Yes! Why not? Tari racket na. Mara, may client tayo ngayon dito. Sales ka, may client tayo. Basta 30%. Kwento ng buhay. Ang laki 30%. Oo. Ano pa? Sino pa? So far si Belle lang, and then I co-wrote Bikini by Sa Bini? Yeah. Oh. With
mga international writers din yun. Kasi nag-camp kami. So, ayun, isa ding, yun pa lang. Sandali. Sabi ng mukha ni Andrea. Parang miss Oo. Paano nakaka-proud bilang na parang, siya pala yun. Di, parang ganon, di ba? Oo. Yes, nakakatuwa. Aminin naman talaga natin yan. Siyempre yung bikini na panood natin sa ASAP recently, di ba? Oo, ayan. Grabe yung Luis na. Yes, di ba? So parang kahit pala nagpahinga ka sa career mo, Working underground. yes, nagtatrabaho ka pa rin. Eh di ba malaki ang kitaan sa sa pagiging songwriter kasi nga royalty hanggang habang kahit shigpay ka na, di ba? Basta pinapagtug. Kumikita Yes. At basta dapat registered ka sa sa PhilSCAP. PhilSCAP, Yes. yes, Hindi super pwedeng important. loloko-loko kasi pag sa PhilSCAP, di ba? Oh. Yes, amen. Naka-register ka na? Yes, Oh. register na ako. Ate, pabless nga. Sorry, pabless. Pabless! Di ba? Oo. Taray. Paano mo naman nagagawa yung mga ganyan? Siyempre, iba na ngayon. Iba dun sa dati. Yung dati kasi parang based on your experiences. Ngayon kasi parang ino-order na siya. Di ba? Kunyari, dahil alam nila, kunyari si Sir Rox, si Sir Jonathan, siyempre may tiwala sila sa'yo. Alam ko nag-camp ka. Pero kaya ako sinasayang parang ino-order kasi friend ko si Kiko Salazar. Ay, si Kuya Kiko Oo, pala. friend ko siya. Sin super nena kami. Mag-best friend kami kasi magka-roommate kami yan dati. Lagi ko sinasabi sa programa. Sa kanya dati, pag umu-order ng kanta, gawan mo ng kanta si ganito. Ito yung tema, ito yung ganyan. Ang bilis ka, muti na gagawa ka agad. So, paano yun? Actually, doon ako medyo, very patient din naman Oo. sa akin yung Star Pop. Kasi yung mga binibigay ko kay songs, yung mga binibigay kong songs kay Belle, it still sounds very me, pero kayang i-deliver ni Belle. Oo. So, I choose my battles din. Parang hindi lahat ng artist Tanggap ng tanggap. Yeah. Parang Yes. may quality din, di ba? Yes, totoo. Oo. Pangit nga talaga pag kunyari for the sake of money. Siyempre kailangan natin ng pera, day. Kasi nga ang daming due date, ang daming bayarin. Kakaloka speaking of bayarin, day. Nakakaloka yung garbage fee nung isa sa mga negosyo ko, day 84,000. Nakita ko kanina. Pag ako talaga nalaman ko yung sweldo ng mga basurero na hindi sila pangmalakasan, tapos 84,000 sabi ko sa'yo, Mayor Isko Moreno talaga. Oo, ganun lolo-loko. Tsari. Yan. And then, going back, syempre, di ba yun? Kapag ka ganyan ang eksena no, hindi lang laging pera yung iniisip mo. Parang iniisip mo rin na dapat, quality over quantity. And then, tsaka, Wow, masabi Tsaka pag lang. ganyan yung, depende naman anong priority mo din as a songwriter, di ba? Kung mas quantity ang priority mo, okay lang din. Pero it's up to you kung saan tingin mong mas may sustainability ba for you. Totoo. Tsaka hindi, yung parang premium. Yeah, yun 'Di ba nga yung eh. mileage, Oo. premium ganyan kung tawagin natin, 'di ba? Ang bongga. Pero dati nakikita kita bago ka nagpahinga. Nakikita kita na nagfo-front act ka kapag may mga events. Kunya may Yeah. concert si ganito, si ganyan. Napapanood na kita noon. Yes. Oo. 'Di ba? Masaya yun. I think yung huling, well, friends ko rin naman kasi yung mga naka-front ako. Yes, Eh. oo. Yeah, si Belle was one, and also Maki, when he had his, sa New Frontier ata yun eh. Yes, oo. Grabe yun, grabe yun. Yung sabay kasi din kami ni Maki nag-start, but to see Sabay him... kini-launch? Yeah, halos sabay lang. Mas nauna lang siya ng konti, pero but to see him, bloom like that, syempre sobrang encouraging din. Totoo. For OPM, di ba? Wow, buhay na buhay. Actually, lahat Yeah. ng mga nagko-concert ngayon, even yung bagets, 'di ba? Aminin natin, lagi yung sold out. May times din naman na hindi, pero madaming nanonood Puno. talaga. Oo, puno kayo, ganyan. Tapos may 15 shows left pa kami. So, Wow. madami pa talagang time para manood yun. Totoo. Speaking of, dahil siya nasa Bagets the Musical siya, may nag-tap na rin sa'yo to do theater. No, but I used to try nung bata. Nung ako. Bagets, oo. Kasi yung boses ko kasi, mahinhin. Ay, oo. Speaking of that, tama 'di ba dapat sa inyo pag sa teatro 'di ba bukod sa pagkanta, power dapat yung Oo. boses kasi Yes. hindi uso yung lapel-lapel dati sa teatro, te. Hindi, Floor mic. oo, hindi talaga uso ang lapel. Meron lang mga mic na nandiyan sa stage, ganyan. Tapos talagang ang training, dapat buga yung boses, yung ha, yung mga ganun, di ba? Ganun te, yung diaphragm, ganyan. Inhale, ganon. Tapos, kung ilan, ganon, te. Vocalization. Alam ko yan, di ba? Ganon. Pero ngayon, di ba may lapel na, nabibili sa TikTok. Hindi, charing.
Yung sa mga teacher, di ba yung mga lapel? Hindi may lapel na ngayon. Hindi, sa teatro naman, alam ko meron sila yung dito, Yung sa, iba dito. sa ulo, re. Oo, Tas dito, oo, ganyan. Yung boses mo, ibig sabihin, powerful. Natitrain naman din siya eh. Pero ako, mas chest din kasi yung voice ko. So, mas malakas yung buga din ng boses. Pero syempre, kung anong hinihingi din naman ng musical director nyo na kailangan mong isoften sa parts na to, kailangan mong ibuga sa part na to. Ganon. Ay, may naalala ako, speaking of pagbuga-buga. Kasi pag nanonood ako ng theater play, paglabas ko ng theater room, parang napapasabay yung kami mga friend ko nag-usap kami na, kumain na tayo. Di ba yung mga ganun? Diba? Kayo din ba? Yung paglabas mo, kasi nga dahil ganun yung napanood mo, di ba? Parang, halika na dito, ate ko. Di ba? Ganon. Kayo ba, di ba totoo? Ganun din. Kayong mga sa teatro ba, minsan pag natutulog kayo, napapakanta na rin kayo. Kasi yung rehearsal nyo, ang tagal. Mas matagal pa yung rehearsal kesa sa run, di ba? Oo. Tapos may mga times na parang halimbawa may certain word lang kami na masabi tapos part din siya ng play, kakantahin na rin namin yung song na yon. As in lahat, parang i-connect namin kasi ikaw ba naman na for 3 months uulit-ulitin mo gawin yung same production na ginagawa nyo. So talagang yun na lang yung nakatatak sa utak mo talaga all the time. Totoo, yes. Anong sample naman ng kunyari pag nagaganong ka, Dre? Hala, parang tanga. Hindi. Hindi magaganon, te. Oo, ayan. Paano, kunyari, yung mga ka-vibes, kakausapin mo sila na dapat normal muna yung kunyari, kayo po yung nakikinig sa 92.3 FM radio. Ganun, charing. Okay, halimbawa normal na chika Ay, ate, kamusta yung journey mo sa paggawa ng Hell University muna? Ito kasi, di ba, nung bata ako, pangarap ko lang maganito. Tapos while growing up, tapos makukunik mo, growing up, getting down. Tapos Ay, gagaling ka na. gano'n. Ang taray. Parang ansya. Di ba, no? Aning. Parang i-connect mo na lang. Tsaka may beat yun talaga. Kunyari, growing up. Tapos taray. Teatro. Yes. O, alam mo na. Pwede kang mag-teatro, Jess. Workshop, makikiworkshop. I-workshop siya, di ba? Oo. Ang nakaka-happy dito kasi syempre, hindi lang yung sa music scene na concert, at saka yung mga shows, ang patok na patok, pati ang theater, patok na patok din. Nung tumigil ka sa pagkanta as a solo artist, ganyan, tinapos mo yung pag-aaral mo. Pero syempre, hindi ka pa rin pala nawala dahil may mga ginagawa ka underground nga, di ba, ng mga songs. Now, nag-graduate ka na, eto na ba yon? Laban na. Ito-todo na natin ito. Syempre, yeah, full-time. Talagang music na. Wala nang iniisip na Dropbox or deadline. Totoo. Oo. So, music na. Meron ka mga dream na collaborations? Oh, yeah. Sobra. Pero, yeah, people who I know would sound good with me. Yeah. So, si Adi, gano'n. Ayun, siyempre si Moira din kasi Yun talaga. naging inspiration ko din naman talaga siya. And also, pangarap kong magkaroon ng parang mother and daughter or ate themed song with her kasi I feel like she's ngayon looking at her catalog now, parang venturing on life more than love. Totoo. So parang I'm like, gusto ko yan. Ilaban natin ang bonggang-bongga. Ang galing, natutuwa ako kasi syempre, 'di ba? Ang hirap balik, may mga artist kasi na dahil nandun na sila sa moment ng pag-abot ng pangarap nila, parang isa sa pinakamahirap na desisyon ay yung magbalik sa school. Kasi parang 'di ba dito sa atin, strike while the iron is hot. Ay, true. 'Di ba totoo 'yan? Strike while the iron is hot. So parang ang laking risk na mag-stop ka nung moment na unti-unti ka nang lagi ka nang busy. 'Di ba lagi ka nang nakikita ng mga kapamilya listeners natin sa Star Pop ganyan. Pero in fairness sa'yo, talagang pinili mo pa rin na ang importante meron kang diploma, 'di ba? Tapos yung music naman dahil forever naman hindi mawawala ang music habang buhay 'yan. Actually makapaglabas yung mga dating songs nga, aminin nyo hanggang pinapakinggan pa rin natin. O kaya ngayon pa lang nagva-viral, di ba? Kasi, di ba, this year, sabi nga nung nakaraan, nung bago mag-New Year, this year daw is parang year of revivals and cover songs. That's true. Sinabi yun talaga ng isang puso, hindi puso. Hindi puso expert, di ba, syempre, ML lang, di ba? Yung sinabi ng isang parang, yung sa study, di ba? Kaya ang daming tingnan mo yung song na Nandito Ako ni Rob Denio. Oh, yes.
'Diba? Ay, ang tagal na nung kanta na, Yanday. Oo, nandito ako. Oo. Si Alex G nga gumawa pa, 'di ba, nung Kaba, di makatulog sa gabi. Yes. Ayan, kung kayo bibigyan ng pagkakataon na mag-cover o mag-revive ng song, anong song ang pwede niyong i-revive? Oh, Andrea. Ako kasi favorite go-to karaoke song. Karaoke? Charing. Nagulat ako. Hindi, gusto ko talaga yung oo ng Up Dharma Down. Sample. Dali na. Konti lang. Ano nga bang lyrics? Oo nga. Ay, iba yun! Charing, hindi. Iba yun. Ang dahilan, alam mo na kahit ano pang sabihin nila, tayong dalawa, ay iba ata yun, indak ata yun eh. Oo, tama. Tama, indak yan. Tama. Pero yun na lang din, Yun indak na lang, at oo, indak na basta lang. Up Dharma. Oo, totoo. Hindi yung Basta sa oo. Up Dharma. Ano nga yung nalimutan ko din talaga naman. Teka, mali. Alam mo yung oo? Ang oo eh. Paano yung oo? Ikaw alam mo yung oo? Hindi. Kailangan ko marinig. Kailangan ko may sanda. Di Hindi mo alam. Oo, Naisip naisip Yeah. kita. Ay, baka sakali. Yan. Tama. So mali, basta Up Dharma. Yes. Saka ako yung pinapakanta mo. Hindi nga. Host ako, te. Hindi ako singer kasi. Nakakainis naman si... Sorry. Yun na Ayan, yan. yun sa'yo. Oo. Sa'yo, Seska. Ako, I like, maraming mga lumang cutesy songs. Ayan, Alam mo yes. yung Mr. DJ? Ay, alam ko yan, te. Sharon Cuneta. Or Mr. Cupido. Mr. Oo, Cupido oo. din. Oo. Very siya, like gusto ko siya, one of the songs na gusto ko i-reimagine. Maganda yung Mr. DJ. Mm. Oo, dali patugtugin natin dito. I-record mo na ngayon na. Hindi, now na. Hindi. Pa-sample naman ng yung version mo ng Mr. DJ, can I make a request? Sobrang cutesy niya. Ayan, dali. Yeah. Yung, oh my gosh. Mr. DJ, can I make a request? Pwede ba yung love song ko? Ganon, te. May hagod. Diba? Nakakainis tong dalawang bisita ko ngayon, no? Parang pag pinakanta, di remote, diba? Hindi, in fairness sa inyo, alam mo dyan ako naiinggit talaga. Kasi syempre, diba sa inyo, speaking voice nyo lang siya. Tapos nilalagay nyo lang ng... Melody. Di ba nung gano'n? Sa mga singer, aminin natin sa mga singer, yung parang, minsan naluloka kayo, kunyari sweet lang sa'yo. Hello po, DJ siya. Gaya sila. Tapos pag pinakanta mo, di ba, ang ganda, alam, di ba nag-iiba? Pasabog sila eh. O, nagkikil ako. Tsari, oo. Sa bago mong, yung EP rin ba yun sa'yo, na maraming tracks? Alin yung na-release na? Oo. Hindi, single lang. Ay, okay. Ano tong single na to? Ang title niya is I'm Nilalamig. I'm nilalamig Yeah. kahit na summer. Ay, may pantapat sa song. Yes, oo. O hindi, in fairness, aminin mo ha, kapag nilalamig ka, magpa-check up ka. Sorry, hindi. Baka may sakit ka niya. Hindi. Kapag, aminin natin, kapag ka, di ba, in other term, butterflies in the stomach, Kinesru. Yeah. Kapag kinikilig tayo, di ba, alam mo yung parang di mo ma-explain anong nararamdaman. Ayan. O, paano mo nasulat to? Anong inspirasyon? Ano ba? Mare! Hindi, baka may, ano ba? Wow. Hindi, I wrote it kasi nung, tagal ako di nagsulat, di ba? Nagpahinga nga eh. Yeah, so talagang, minsan, you reach the point na wala akong mapagsulatan. As in, wala akong inspiration, ganyan. Burnout din Burnout talaga eh. din. Totoo. Tsaka sumakto din yung burnout ko dun sa nung School. nag-school ako. So, tamang-tama lang din naman. But, yeah, I wrote it when I first met yung jowa ko. Ay! Ate! Ano ba? Nainggit? Nainggit na. May jawa ka, Andrea? Maya, sorry ka. Sorry, ano lang ako dito lang. So, alam mo, minsan yung pag-alis natin sa mga bagay-bagay na, alam mo yung feeling natin, talagang dun tayo, mag-break tayo ng konti, dun mo mamimit eh, no? Totoo, di ba? Dun mo makikilala kasi akala natin minsan, yung pagsanay na tayo sa comfort zone natin, nagiging stagnant eh. Oo. Di ba? Taray. Teles naman. Wow, taray. Ayoko na nitong background music. Papalitan ko to. Sandali lang. Sandali. Kailangan maganda yung background music natin. Oo, ito. Wait lang. Hanap tayo na maganda dito. Ayan. Ito. Ayan. Oh, yes. Okay, go. Oh, kwento. hindi sa jowa, ah. Siyempre, kikwento mo na first meet yun sa jowa. Yeah. So,
Hindi, yung kwento din kasi nung song is, the reason why it's called I'm Nilalamig. Kasi when we first met, sa debut ng friend ko, and hindi kami masyadong, parang I saw him like once before pa lang, pero hindi kami nag-uusap. Tapos katabi ko siya, then ang lamig, di ba? So ayun, parang tinanong niya if gusto ko hiramin yung jacket. Uy! Yung coat. Te, Yung coat. Hindi ko pa naranasan yung kayo pinahiram ng coat. Pinahiram ka? Pero bago niya tinanong yon, Sandali syempre lang. kailangan ko munang paalamin na nilalamig ako. Okay. So, pag ganun ako dito. Tapos napansin niya, and then, na para bang mastermind ba? So, ayun. Organic And then- encounter. Yes. Try ko yan. Hindi ako magdadalang jacket. Oo, gawag Hindi, tapos sakto yung aircon nakatapat, tapos yung dress ko yung parang, yung tela niya malamig. So, after that, sakto, he studies the Taft area. Talaga? So, ayun, nandun Kumakain kayo na sa siya. Miswa, sa top area, di ba? Meron dun yung parang sa, yung kung saan yung Ursaw, kung saan Yes. yung, ayun, dun sa ibabaw. May food court dun kami minsan. Talaga. So, magkalapit lang kayo, binild ka, tapos siya lasal. Lasal, yeah. Ayun. Tapos, ayun, 2 years na rin kami. Talaga? Yeah, wow. Hindi ko feel. Dalaga ka na nga. Oh my God. Ang baby pa niya nung na-meet ko siya eh. Hindi, pero, yeah, so that's when I wrote I'm Nilalamig. Tapos parang hinahiya pa akong i-submit kasi sabi ko, oh my gosh, kailangan. Baka cringe, Do a gano'n. reveal. Oo. Ayun. Pero, ayun, bumalik ako dun sa sound ko nung first release ko, which is Lovesick. Something that sounds very me. Parang may pagka-leve. Something that my listeners really like. Ganun, on TikTok din kasi I translate leve songs into Ano ba Tagalog. yan? So, ayun, parang now is like, I wanna give back to those who have listened to me for those years na nawala din ako. Alam mo, ito talaga yung maganda sa chikahan. Tingnan nyo, kahit kayo, di ba? Di ba? Di ba? Invested tayo, nakikilala natin yung, alam mo, magkakaroon pa to ng mga clips. Isasend ko sa'yo para mapanood ng jowa. Isa-splice pa to. Baka nga nakikinig. Nakwinento mo yung first meetup nyo, di ba? Ganyan. In fairness, di ba, hindi tayo nag-uusap before. Kumbaga, I hosted lang yung event na ganyan. Tapos nakikita ko lang kayo as a performer, tapos hi, hello, pag on stage. Ganun na. Pero tingnan mo yung ganito talaga. This is one thing that I really love about my job. Parang I get to know yung kwento, backstory ng isang napakagandang awitin na, kunyari, ngayon for sure pwede nyo na siyang i-request sa Banana Crew Daily Top 10 Countdown kapag feeling nyo ganun din yung pinagdaanan ninyo. Tapos nung napakinggan nila, nung sinabit mo, natuwa sila. Yeah, because it sounds very me talaga. Kumbaga I'm not parang bumalik ka sa pretending. roots mo. Yeah, roots ko talaga. And it's very whimsy. And ito lang sasabihin ko. So many girls, they're scared to make the first move. And people are saying, modern times na you can make the first move na ganyan. But advice lang, iba pa rin yung you just let things come to you. You don't try to control everything na parang this has to happen, ganyan. Inaano naman si Jess. So parang that song is for them na you can drop a hint, okay lang. Enjoyin mo yung Kasi wala ka namang romance. intention, di ba? Nung time na, nilamig ka lang Bahala talaga. na ba? Yes, oo. Oo. Balik mo yung parang pagka-whimsy, pagka-bahala na Pagka-raw. sa romance. Yeah. Pagka-raw. Yeah, yun lang. After na, nagkuha na ng number, ganyan. O Instagram. After nun, a few months, nag-usap kami uso pa yung bandi nun. Grabe. Yung app na, basta yung may mga emoji, Oo. bandi. Alam ko yun! Yung parang, alam ko yun yung... kwarto. May kwarto! Isi-set up, yes! Mag-live ng sticky notes Oo, sa kwarto. yes! Totoo! Alam ko yan! Tapos di ba nakikita mo kung nasaan yung mga friends mo? Yeah, na-timingan kami nun. Kumbaga, bago na uso yung notes, dun talaga siya, yes. Kasi yung notes parang mas easier eh, dahil parang sa parang, anong tawag dito, yung bubble head mo lang siya, Yeah. thought bubble. Pero dyan kasi may mga karakter pa na nag-workout, na may ganyan, di ba? Can I just say, ang saya lumandi ng mga araw na yun. Talaga. Kasi dahil sa app na yun, parang wow, ang saya ng buhay. May Totoo. with friends and ayun. So, ayun, umamin siya like,
a few months after, tapos we dated na. And then, So, naging nung time na kami. nag-uusap kayo, parang kilig-kilig pa lang talaga. Oo. So, ibig sabihin, gusto mo rin siya at first? Nung nag-offer na siya ng jacket? Nung una, kasi I came from this really like confusion ship. Parang Wow. 2 years Mga mixed confusion ship. signals. yan. Oo, so after that, I was like, ayoko muna, hindi ako naghahanap ganyan, bahala ka. Ganun. Tapos dumating siya. Alam mo, sa mga kwento na madalas nating naririnig, kahit na ayaw man nating tanggapin, pero sa totoong buhay talaga, like now, yung kwento ni Seska, di ba? Parang isa siyang patunay na parang ang siste ay napaka-natural pa rin talaga kapag ka, yung sinasabing wag mong hanapin, kusa siyang darating. Kasi di ba tayo minsan sa sobrang napipressure na tayo sa social media, parang kahit sino na lang, hi te, iyahay mo na, di ba yung, uy be, kaya, tapos parang, Mga dating app, yes, diba? hindi nga ako pwede mag-dating app kasi nakikilala din. Pabati naman, pa-shout out. Ganun. Pwede pa-request. Mga ganun sinasabi. Ikaw naman, te. Ano ko? Ba't single ka? Kasi, by the way, 3 years Paano? ako Paano yung... kasi... And achievement din ng 3 years. Ba, galing ka bang ano? 3 years na akong single. Pero yung last relationship ko kasi, parehas naman na long term. 4 years, dalawa lang sila. Pero yung last kasi parang super unhealthy niya na to the point na parang siguro kailangan ko muna ulit kilalanin yung sarili ko. Kaya parang I took my time din na parang for 2 years wala din akong in-entertain at all. So, nag-focus lang talaga ako sa self ko, no? Tapos, nag-ano ako ng devotional journal. Tapos, nabasa ako ng mga words of God. Mga ganyan. Minsan nagtatampo na si Lord kasi tinatawag lang natin siya pag nasasaktan na tayo. No? Pero super helpful siya. Tapos, nag-start na din ako mag-workout. Hanggang sa ngayon, parang, para naman if ever, no, para mag-enter ako ulit ng bagong relationship, if ever man na masaktan ulit ako, at least kaya ko nang i-handle gracefully yung mga dadating na problema sa akin. Hindi mo kaya, trentahin. Alam mo, idire-diretso natin to bago natin patugtugin yung song ni Seska ng first and exclusive. Meron kaming cards dito na. Yan. Maglalaro tayo. Ayan, ito maglalaro tayo. Ayan. Ito yung mga untolds. Ito yung mga katanungan na sasagutin nyo straight from your heart, 'di ba? Feeling ko hindi na natin kinailangan to kasi syempre ang gagaling yung sumagot pagdating sa pag-ibig. Talagang parang lahat kayo may mga pinagdaanan. Alam mo, hindi ako makarelate. Ay, Charis! Eto na, ang segment natin na Asal. Gusto nating marinig ang POV ng mga napaka-talented na mga kababaihang ito dito sa Banana Crew. Ang mga katanungang hindi madalas na pag-uusapan dito ang lapagan sa Asal. Ang sa amin lang Asal. O, eto na. Yan, bubunot kayo ng isang card. Oo, tapos answers ng straight from from the heart. Yan. Oh, let's start with sa'yo naman, Andrea. Ang tanong dito, naniniwala ka ba sa right person, wrong time? Ako parang hindi. Siguro mabilis lang yung sagot ko dito. Kasi feeling ko kapag right person talaga yan, hindi yan dadating sa maling panahon. Kasi kung tama talaga kung right person siya, dapat right time din. And pag right person, syempre yan yung the one na inintend talaga ni God for you. And feeling ko naman, kung hindi siya yung tao na para sa'yo, na binigay talaga ni God, hindi pa siya dadating kung mali pa yung panahon. Ayun. So, dapat magkatabi palagi yung right person at right time. Totoo. Kaya mo nasasagot yan kasi napagdaanan mo. Oo, tama. Diba? Hindi ka pwede magsalita kung hindi mo yan napagdaanan. Dahil kasi parang, halati, right. O kasi paano mo masasabi na tama yung tao kung mali din yung panahon? Di ba? Hindi ko lang mag-gets. Oh, tama. Pero syempre, di ba, we all have our different love stories. Maybe, di ba, yung iba, right person, ay, hindi talaga. Contradicting talaga siya. Kasi kung siya yung right person, tapos ang ending, ikaw, may asawa na, ano yun, di ba? Oo, Di ba? hindi. Oh, hindi pwede yun, te. Unless magkabalikan. Pwede din naman. Unless nashig pa yung honest, di ba? Di ba? Nashig pa tapos parang wala na siya. Tapos, yun ang di ba?
right person, wrong Wrong timing. timing. Kasi, Oo. diba? Pero hindi naman pwede yung ganun, te. Hindi ko, wala man lang 40 days. Hindi mukmok, ganun. Mali. Naniniwala ako sa sinabi mo, syempre. No, diba? Yes. Makes Ikaw naman, Seska. Grabe yung tanong ko. Ano nakuha mo? Gaano ka importante ang marriage para maging successful ang isang relationship? Uy. Parang sa'yo yan. Dapat parang sa'yo yan, te. Baliktad, te. Hindi, Jari. Nakakabahan nanay ko ni isipan Oo. yan. Nakikinig pa na nanay. Ano naman sagot mo doon? Never. It's a sign. Jari. Seryoso ba? Ay, gusto mo Gaano palitan ka-important? natin? Hindi, pwede naman. Oh, Pwede sige. naman. Hindi, sa'yo, Panindigan sa na. POV mo. Ako kasi, I know, syempre love looks different for everyone, di ba? Right. Kasi I have friends na they wanna get married, no kids. Iba naman, ayaw nilang magpakasal, pero they want kids. So, ako, I cannot dictate for anyone ano yung, what gives value to a relationship. Pero, ako, I see the beauty in marriage. Talaga. Ako, yung parents ko, they've been through so much. So, seeing that, na marriage is not just like, hindi lang siya bonding ba? Hindi lang siya parang usapan na sige, pakasal tayo, ganyan. Marriage is something na it's a call, for me, it's a calling. And it's a promise. And it's a promise, not just to you, pero to each other, pero to God. So, ako, hindi naman sa, parang ako, for me, marriage is important pa rin talaga. But, Kasi parang yun na yung assurance mo. yeah. Yan na yung security mo na Yeah, security is itong guy na important. to or itong girl na to is sigurado na ako na siya yung makakasama ko until na huling hininga, di ba? Yeah, and marriage is not just promise parang display siya Hindi siya Alam mo ganun. yun. oo. Parang you're telling when you're married, you're telling everyone I'm committed to this person. It's Tsaka not hindi just, pagka yung sa marriage, yung parang masasabi mo na parang natagpuan ko na yung nakatadhana for me. Ano ba yan? Oh, ang taray ng chikahan natin. Alam mo, te, invite ko kayo maggagawa kong podcast. Ang sarap mag-podcast na yung mga Sarap chika-chikahan. Oo. O nako, i-play natin yung I'm Nilalamig. Thank you, Seska. Thank you, syempre, din ate kong Andrea. Para tayong magja-jive talaga, te. Parang magiging tropa kita, te. Ganyan. Oo. So, eksena, te, sa Hell University, sino mga bida dito? Yeah, sa Hell University, ang mga bida natin dito si Heart Ryan and si Zik Polina. And of course, madami pang cast na nandito. Justin Lim, Andre Eliana, and many more. Si Miss Andrea Del Rosario, andito din siya. Ano ka dito? Dito, teacher ako, teacher Kat. Hindi na ako estudyante. Anong aabangan? So, yes, dahil ang episodes 1 to 4 ay streaming na siya sa Viva One app. So, pwede nyo na siyang mapanood. And abangan nyo, sobrang interesting ng story nito. Para siyang Purge, pero sa eskwelahan, gano'n. And may iba pa akong ipopromote. Yes. Ito, microdramas, Don't Tell Anyone My Mom is a Labandera. And, She's Not My Sister. Kasama ko dito si Ate Luis de los Reyes. Nasa Viva Movie Box na po siya. And pwede nyo siyang i-install sa Google Play Store. I-download sa Google Play Store, App Store, and Huawei App Gallery. And of course, Bagets the Musical. Running po kami until March 22. Showing kami every weekend, Friday to Sunday. Meron pa po kaming 15 shows na natitira. So, sana manood kayo. Ayan. Ang dami mo namang ganap. Nagpa-pizza ka, te. Charing lang. Seska, ikaw naman, invite mo sila na iboto nila dito yung I'm Nilalamig. Go. Ayun guys, you can find I'm Nilalamig on all streaming platforms. It's on YouTube, Spotify. Saka dito, yes. Yes, and here. And yeah, for my hindi pa tapos yung mga release ko. So, please pakiabangan yung mga ibang release ko this Aabangan ko year. Yes. It's the season to just be young, dumb, and in love. So, abangan niyo yung Buti mga walang release. broke. Walang broke. Wag naman. Ayaw natin mabroke. Ayaw natin. Totoo. Young, dumb, and love. In love. In love, yes. Wag broke. Naku, eto na, syempre, no. Mag-picture-picture na po kami. Kaya naman, abangan natin yung song niya. I-play natin yan exclusive dito lang, syempre, sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. Goodbye to me.